Good morning mga parigoy! Another day, another vlog. So today, hintay na lang natin si Toto Feeder. So ayan yung mga koi natin. They look healthy naman. And of course, today we'll do the salt bathing and Elbagin bath. This is where we're gonna set up. Si Toto medyo mainit. Pero no choice, kailangan kumain sa salt bath natin ang mga koi natin. Healthy naman sila. Basta tandaan nyo mga parigoy, pagka kayo ay magsa-salt bath, huwag munang papakainin within the day. Okay? So, dito natin i-Elbagin bath. Elbagin bath yan. Dito kami magsa-salt bath ni Toto. Mamaya. So, malalagyan ko na lang ng tabing yan. Hindi mainit. Hulihin, palima-lima, salt bath. Alright, so anyway, it's a morning sunlight. Ganda naman yan, D3. So, habang naghihintay tayo kay Toto Feeder, tignan muna natin ang ating mga koi. Preparation. So, ito ganito, kalahati mga pare ko, kalahati yung tubig. Lagyan namin ni Toto ng Santabo, non-iodized salt, also known as rock salt. Kaya na kaya Toto. Messy na yung tubig, di ba? Tutunaw. Tunahin muna. Okay. Alright. 10-10. Kaya to? Kaya? Sige, saka mo na. Ayun dito. Alright, timer starts now. Meron akong timer dyan sa ano. Okay, see? Saka mo na ito. 2 minutes and 30. So 4 minutes. Start. 30 Jedi or Shirotsuri. Ganda. Ganda na oh. Ang ganda ng itim nito. Oh no. Ganda. Ayos. Ganda mo nga ito. Sa pangano. Kalahati pa. Medyo ano talaga yung slime nila. Ayan. So saan kalahati mga pare ko? Saan kalahati? Nararamdaman ko na hindi enough eh. Maniskat kalahati ko para mas epektibo. So by doing this mga pare ko, ay na-inspect din lahat ng mga koi. Kaya okay na okay. So, makikita nyo kung may mga sugat. So, ma-inspect natin sila. Kaya na ito. Ayan, namuti oh. Sabihin talagang kailangan ng bigo. Kaya-kaya nila yung 1.5 na tabo. Yan lang, adjust. So medyo ilo na yung retor ni Jedi. Diba? Maraming slide. Pero okay, parang sa ito na, medyo may naghihinga na. Ano ba? Okay. Naka 1.5 minutes. Kaya pa? Kaya, no? Ito hindi na. Returning dyan na. Pasok siya ito.
talaga ito. Sige. Okay, so yun. Ayos sila. First batch of salt bath. Okay na ito. Nakamatibay. Yun din karashi. Bigyan mo ang takpan ito. So makikita nyo mga parigoy. Grabe agad oh. Grabe yung kapal ng slime. So, yung sasabi natin, ilang isda lang to. Ilang isda lang to. 2, 4, 6. 6 na koi, mga parigoy. Grabe na yung slime nila. So, by second batch, palit agad kami ng tubig nito. Dahil, wala. Pangit yung ano. Masyadong makapal yung slime nila, mga parigoy. So ito, si Toto magdadagdag po ulit ng aeration. So we will let them stay, enjoy the Elbagin bath for 1 hour bago namin sila ibabalik ulit sa koi pond, mga parigoy. Isa-isahin namin sila ulit para yung may mga sugat, ating isprayan ng magic ng wound aid, mga parigoy, ng wound aid. Okay, so yun, doon lang sila para makatulong. Pero ito naman, disinfectant na to. Itong Elbagin bath na to, disinfectant na to. Kaya mataas na load to. 50 tons, 50 grams per ton, mga parigoy. Okay? Alright, so yun, mamaya, I will keep you posted. Mamaya naman, pagpabalik na natin sila, pag ibabalik na natin sila, papakita ko sa inyo yung mga koi na may mga sugat, kung ano ginagawa namin. Dahil relax muna namin sila, mamaya na natin sila isprayan. Alright. So ito sila, pag nagsusalt bath ka, mga parigoy, dapat, number 1, may takip. Yan, may takip ha. Number 2, malakas na aeration. So para mas maging komportable yung ating mga koi, no? Lahat yan, hinigyan natin dyan. So lahat ng nanditong pond, lahat ng isda dyan, nandito na, mga parigoy. Okay? So yan. At hopefully, they become better in this coming few days. Actually, okay naman sila, malakas sila kumain. Ngayon, nakita mo may pula sa nguso. Yung karashi koi. May pulas ng uso, so nagsisimula ng infection. So we don't want that, mga parigoy. We don't want that. We don't want that to spread. Kaya mas maigi na sila ay matreat na agad. Yan. So ganda to show na yan. At the same time, happy din kami dahil nakita namin sila isa-isa how they develop, mga parigoy. 1 hour pass na nakababad yung ating mga koi sa Elbagin, no? Tignan natin kung anong kalagayan nila doon, mga parigoy. So actually nung 20 minutes sinag natin sila, mukhang okay pa naman. Check natin. Sa oras na to di ba? Kaya pa wala pang nahihirapan. Sagadin natin mga 2 oras sila. So, wala naman nahihirapan, mukhang okay sila, mukhang nag-i-enjoy, mga parigoy. So, ayan. Mukhang enjoy na enjoy. So, dyan lang muna sila.
Okay sila dyan. Para ma-disinfect talaga yung kanilang katawan. Para ayos na ayos. Kumbaga, no problemo. Right. Don't mind my mukha. So, mas importante yung pakita natin yung mga isdang may sugat. So, mapapakita ko na lang dito. Alright, so pwede na siguro yan. Of course! Wound aid, mga pare ko. May mga sugat, papanatan natin yan. May mga sugat sa uso, sa katawan, banatan natin. Ayan o. Practice. Practice. Mababa pa lang ako. Tripod. Hindi nyo lang makikita. Hindi nyo kasi makikita yung isda kung makikita yung mukha ko. Okay na yan. Alam ka na, mas maganda. Mas makita nila ako. Hindi, dalang panguhuli nga pala tayo. Bali nga, di ba rin makita yung huwag nyo na makita yung mukha ko. Okay na yun, baka sawa na kayo. So anyway, manghuhuli dito. Natin. Alright. So, paano ba? Yan. Okay. So, huli nyo na na. Oh, patulog. Try natin. Ating magic sleep. Dalawa lang, ayos na. Yung ganyan karaming tubig, dalawa lang, log to na. Yeah. Okay, magic sleeping. Alright. Okay na. Ito naman yung mga sugat. So, kakamayin ko from here to there. Okay. Yan. Tulo mo na ng konti. Medyo malakas ng konti. Yan, okay na yun. Alright. That's the let's. Woo! Ouch. Okay, mga malalaki yun. Last two.
Kasi dati pag tagal natin yun, hindi naman ito naman. Wala lang. Okay. Done for today. 40 minutes. Ayos. Makakaligo na rin. So, pwede na. Oh, gaganda ng kutis na nila. Oh. Talaga, pag yung koi, bagong salt bath, tsaka Elbagin bath, ang puputi. Pumuputi talaga sila. Gumaganda talaga skin quality na to. Pwede na pakainin to. Pinakain mo na? Pwede na yan. Tingnan natin yung kanilang, ayan, nagbilad na si Toto ng extra talaba. Oyster shells. Pari ko eh. Pwede pakainin to dahil gutom na. Tingnan natin kung anong, tapos ng salt bath, tapos ng Elbagin bath. Bukas, di-deworm ko naman itong mga to. Tingnan natin kung sila ay kakain. Pero usually naman after ng salt bath and Elbagin bath, pwede na sila kumain. Ang masama, yung before Elbagin and salt bath. Yun ang hindi po pwede. So, yan. Ito nyo. Yan na. Gaganda na nila, oh. Oh, pinagod nyo kami ni Toto. Pero gumanda sila. Okay naman. Nakakatuwa. Ganda talaga na skin quality ng koi after Elbagin and salt bath. So, yun. Pwede rin, yan, mga pare ko. So, yan na. Kita nyo na. Bagong Elbagin bath yan. Salt bath. Pero, umabanat. Yan. Alright na alright. Yan, ganda. Ganda ng mga skin nila. Lahat ay magagana. Mga nagputian, no? Ito, no? Pumuti yung mga skin. Luminis, no? Bagong ligo. Mga bagong ligo sila. Ganda. So, magaganda talaga yung conditions nila eh. Mga condition nila. Yung talagang lang. May mga koi na mayroong mga konting sugat. Kain lang. Sige. Kain lang ng kain. Ganda, puputi sila. Tapos parang nagkintaban yung mga beni nila, no? Nasuman ko. Tapos kumain. Yeah. Kain lang. Ito, lakas kumain. Yan, nakita niyo may sugat sa nguso. So, ayan yung mga reason kung bakit tayo Elbagin and salt bath. Dahil nakakita kami ng mga sugat. So, we wanted to check everyone para safe tayo. Tayo. Mamaya na ulit mga pare ko eh. Mamaya na kayo kumain ulit. Isang baso lang yun ito. Wala ba isang baso? Ayos. Okay. So mukhang okay naman sila. So tinataas na namin ito yung tubig bukas. Linis to ng bayo to, di ba?
Linis to ng bio. Then, deworm to bukas. Di-deworm na namin to bukas. Bukas na bukas din. Kaya handa ako na ngayon yung pang-deworm. Ayos. Ayun mga pare ko, so a very tiring day. Pero okay naman yung ating mga sinold bath. At naglagay na rin ako ng deworming dito sa lahat ng mga ponds except the big one, which is maglalagay tayo bukas after cleaning ng biological chamber. So since lahat ng ginagawa na to preparation dahil nga sa weather adjustment na naman mga pare ko, dahil nakita natin may mga sugat, may mga ilan-ilan na may sugat sa nguso. So we don't want to spread it out. So though ito naman mga ponds na maliliit, wala problema. Yun lang talaga kasi very exposed sa sunlight. Nasa 30 degrees yung tawag nito. Nasa 30 degrees yung temperature, kaya very vulnerable sila sa alam nyo na, sa bacterial attack dahil nga warmer water, mas prone sila sa mataas na colony forming unit ng mga bacteria. But that's why we address it mga pare ko. So that's why they're all getting better na. Alright, so yun mga pare ko, thank you so much. And di pa sa mga nagla-like and subscribe dyan, please do so. Kita-kits tayo sa the next vlog mga pare ko.